Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, since medyo seryoso itong topic natin ngayon, dahil this is all about food security na ng Pilipinas ang pinag-uusapan, ay straight to the point na tayo, ha? Well, ang pinapangamba kasi ng maraming mga Filipino ngayon ay papaano kung yung activity o ginagawa noong dalawang research ship ng China doon sa bandang Benham Rice ay papaano kung meron na pala silang ginagawang masama doon sa mga isda o sa mga yaman dagat na nandun, na mga isda naman na hinuhuli at kinakain ng maraming mga Filipino. Yes mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dito walang iba kundi yung posibleng pagsira o paglason sa mismong karagatan natin na nandyan, na kung matatandaan nyo pa nga ay mismong VFAR na ng Pilipinas ang naka-receive ng mga reports kamakailan na ang China ay di umano ay gumagamit ng cyanide doon sa Baho de Masinloc. Yes mga kapopong, at yan na nga yung balita na ikinagulat na lang natin na meron na palang mga lugar dyan sa West Philippine Sea na halos sirang-sira na talaga ang mga coral reefs na nandyan. At since allegedly di umano ang China ang pinagbibintangan dyan sa pangyayari na yan, ay ang mga tanong naman ngayon ay bakit nga ba nila gagawin sa Pilipinas yan? Paraan ba nila yan upang mabilisan silang makakuha o palihim na makakuha ng mga isda dito sa Pilipinas? O paraan ba nila yan upang unti-unti nang maubos ang yaman dagat dito sa Pilipinas? At papaano kaya kung yung dalawang barko ng China na nakita doon sa kabilang parte ng Pilipinas na obviously naman na malayo talaga sa bansang China ay gumagawa na pala sila ng paraan upang makahanap sila ng panibagong pagkukunan ng sources ng pagkain and at the same time pagkukunan ng bagong pagkakakitaan. Well, para pala sa mga walang idea ay ang ekonomiya kasi ng China ngayon ay medyo marami talagang kinakaharap na challenges compared sa ekonomiya nila noon. So, ang isa kaya sa mga sagot upang mapunan yung problema nila na yan ay maghanap ng mga resources na pagkukunan tulad ng oil, gas o langis o kahit anong pwedeng pagkakitaan sa karagatan. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng wait lang Teacher Popong. Di ba mga research ship lang naman ng China yung pinaniniwalaan na nakita doon sa Benham Rice? Bakit naman mangangamba ang mga Filipino? Well, actually kung ganyan rin ang inyong nasa isipan, ay mukhang kailangan nyo munang makita itong mga ipapakita ko ngayon. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam at kung pagbabasihan natin ang mga balita noon ay actually meron ring palang ilang bansa dito sa mundo noon ang nagreklamo rin noon patungkol sa biglaang pagsulpot ng mga research ship ng China, na mga research ship naman ng China na bigla-bigla nilang pumapasok sa karagatan ng ilang bansa without their permissions. At ang hinala rin ng ilang bansa noon ay ang research na ginagawa nitong barko ng China na ito ay mga uri ng research upang makatulong most especially sa military ng China. Pero ito ang mas matindi mga kapopong, ha? Papaano kaya kung dinadivert lang ng China itong ating Philippine Navy o itong ating Philippine Coast Guard? Kaya sila gumagawa ng issue patungkol dyan sa kabilang bahagi ng Pilipinas doon sa Benham Rice. Well, balak kaya ng China na papuntahin ang karamihan sa malalakas na barko ng Pilipinas doon sa kabilang bahagi ng ating bansa, at kapag napansin nila na wala na masyadong nagbabantay doon sa bandang west sa Pilipinas, ay tsaka naman sila gagawa ng hidden agenda dyan sa West Philippine Sea? Well, may point naman, di ba? Natandaan nyo, ha? Ilang beses na ginawa ng China yan dito sa Pilipinas na itinaon nilang busy ang Pilipinas sa mga issues dito sa bansa na ang hindi natin alam noon unti-unti na palang gumagawa ng mga military bases itong China doon sa West Philippine Sea. Yes mga kapopong, kahit nanalo man tayo sa international court wala na tayong nagawa dahil tapos nang gawin ng China yung mga military bases na yan. Anyway, may ibabahagi lang akong kwento noong 1993. Actually, ang bansang Japan kasi noon isa sa mga bansa
Japan nagalit sa bansang Russia dahil sa pagtatapon sa karagatan ng mga radioactive waste. Pero pagkalipas naman ng ilang dekada ay paniguradong nabalitaan nyo naman na mismong ilang tao na sa Japan ang nagsabi na ligtas itong gagawin nilang pagtatapon sa karagatan ng mga likidong galing sa nuclear power plant doon sa Fukushima. Pero yun nga lang, dahil mismong ang ilang mga Japanese hindi natuwa sa desisyon na yan dahil alam nila na posibleng yung mga isdang malalapit sa kanilang karagatan ay posibleng maapektuhan noong likido na i-release o itatapon sa dagat na galing naman doon sa Fukushima. Pero ito kasing di umanon ginawa ng China sa paglason ng mga yaman dagat sa Pilipinas. Papaano kung mangyari naman yan doon sa northeast ng Pilipinas doon sa Benham Rice? At papaano kung ang mismong Coast Guard na ng Pilipinas ang makahuli na mismong research ship pa ng China ang gumagawa niyan sa karagatan ng Pilipinas? Meron ba silang hindi magandang balak talaga sa mga Filipino? Honestly mga kapopong, sa mga ginagawang aksyon ng China ngayon palihim na pumapasok sa mga lugar natin dito sa bansa, ay totoong makakapag-isip ka talaga ng mga bagay na posibleng gawin talaga ng China dito sa Pilipinas. At sino ba naman kasi ang hindi makakapag-isip ng masama dyan sa Coast Guard o sa Navy ng China na bigla na lang kasi nating mababalitaan na bigla na lang pala silang nakapasok ng Pilipinas without our permissions? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay para sa inyong idea ay ano kaya talaga ang totoong balak noong dalawang research ship ng China sa kung bakit bigla naman silang pumunta doon sa kabilang bahagi ng Pilipinas? Isang simpleng research lang ba talaga ang kanilang ginagawa? O para ba sa inyo meron silang ginagawang masama dyan talaga? Well, siyempre gusto kong malaman ng inyong mga sagot o ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!